Dr. Wilmore at sa lahat na tagapakinig dito sa kwentong Takip Silim. Mapapakinggan niyo po ang isang kwento ng misteryo na sa hinagap ay hindi ko akalain na magbubunyag ng katotohanang nagpabago ng takbo ng buhay ko. Isang pangyayaring maaring magpabago rin sa inyong paniniwala. Ako po si Delia, may asawa na at 3 anak. Halos 30 taon na ang nakalipas nang maranasan ko ang kahindik-hindik na pangyayari sa mayamang pamilyang pinagtatrabahuhan ko noon sa Cebu. Isang pangyayaring hindi ko na yata makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Itatago ko na lang po ang totoong pagkakakilanlan ng pamilya at iba pang mga tao na bahagi ng aking kwento upang mapanatili ang kanilang privacy. 2 kami noon na pumasok bilang kasambahay sa malaking bahay ng pamilya Manriquez. Ako bilang isang labandera at ang aking kaibigan at kababata na si Leonie, na siya namang naging tagaluto. Pagdating naman sa paglilinis ng bahay ay salitang kami. Sa simula, madali at magaan ang trabaho. Ngunit hindi namin inaasahan na magiging bahagi kami ng isang masalimuot na lihim. Hindi ko na kaya, Leonie. Ayoko nang bumalik sa bahay namin. Hindi ko na kaya makita pa si Chonggael. Araw-araw niya na lang akong pinagbubuhatan ng kamay. Diyos ko, ano bang ginagawa sa'yo ng Chonggael mo, Delia? Ba't hindi ka magsumbong kay Aling Ana? Palagi niya akong sinasampal, sinasabunutan. At minsan, pinapalo pa ako ng kahoy kapag nalalasing siya. O kapag natatalo siya sa sugal. Ako ang pinagbubuntunan niya ng galit. Kapag nagsusumbong naman ako kay nanay, hindi niya ako pinapansin at hinahayaan lang akong saktan ng hayop niyang kinakasama. Wala na akong kwenta para kay nanay. Sobra na siyang nabaliw sa pag-ibig niya sa walang iyang lalaking yun. Nako, Delia, sobra na palang ginagawa niya sa'yo. Kailangan mo na talagang makaalis sa inyo. Akala ko, pananakit lang ang kaya niyang gawin sa akin. Pero kanina, inantay niya lang na makaalis si nanay papuntang palengke. Tinangka niya akong pagsamantalahan. Mabuti na lang at nasipa ako siya ng buong lakas sa harapan niya at nakatakas ako. Gago talagang lalaki yun ha. Wala siyang kasing hayop. Di mo na kailangan magtiis sa ganung buhay, Delia. Wag ka nang babalik dun sa manyakas na yun. Alam ko, Leonie. Kaso saan naman ako pupunta? Nasa malalayong lugar ang mga kamag-anak namin ni nanay. Pwede kang sumama sa akin papuntang Cebu, Delia. Naghahanap ng kasambahay ron na isang mayamang mag-asawa. Pagkakataon mo na to ha, para tuluyan ang makalayo sa Chonggael mo. Di ka niya masusundan doon. Sa Cebu? Paano mo naman nalaman na nangangailangan ng kasambay doon? Inirekomenda kasi ako ni Aling Ason. Yung kapitbahay natin may-ari ng paggawaan ng tela. Dati siyang kasambahay sa mag-asawang sinasabi ko sa iyo. Alam mo nang magretiro siya, sinwerte siya sa buhay. At nakapagpatayo ng negosyo. Ngayon daw, naghahanap ang mag-asawa ng bagong kasambahay. Sabi pa sa akin ni Aling Ason, kung may kakilala raw ako na pwede ko isama. Sino pa bang isasama ko? Iti ikaw. Malay mo, kapag nagtrabaho tayo ron, maging swerte din tayo katulad ni Aling Ason, di ba? Napangiti ako sa alok ni Leonie. Yun na marahil ang sagot sa mga dasal ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa Cebu. Pero sa sinabi ni Leonie, may pag-asa na akong makalayo kay Chonggael. Salamat, Leonie. Hulog ka ng langit sa akin. Pero paano naman ang pamasahe? Wala akong pera. Huwag ka mag-alala. Nagbigay si Aling Ason ng pocket money. Wala na tayong poproblemahin. Kaya halika na sa bahay. Mag-iimpake lang ako ng gamit at aalis agad tayo papuntang Cebu. Pahihirimin na lang kita ng mga damit para may maisuot ka. Dele, wala na itong atrasan ha.
mababago na ang buhay natin pagdating natin doon. Sabi ni Aling Ason, bababait at galante raw ang magiging mga amo natin. Kinagabihan ay bumiyahe kami papuntang Cebu na puno ng pag-asa at bagong simula ang aming mga puso. Ang kaba na nararamdaman ko ay napalitan ng pananabik na magbago sa aming buhay sa pag-alis namin mula sa Maynila. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating din namin ni Leonie ang Cebu. Hindi kami nahirapang hanapin ang aming pupuntahan dahil binigyan si Leonie ni Aling Ason ng location sketch. Ang sabi niya, kailangan pa naming sumakay ng tricycle papunta sa eksaktong address. Naging maayos naman ang biyahe namin habang papunta roon. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na namin ang lugar. Ngunit hindi namin inaasahan na isa pala itong liblib na bahagi ng Cebu. Napansin namin na wala ng mga bahay sa paligid. Tanging mga puno at malalawak na talahiban lamang ang aming tanaw. Sa gitna ng katahimikan at kalungkutan ng lugar, natanaw namin ang isang malaking bahay, ang mansyon ng mayamang mag-asawang aming pagsisilbihan. Pagdating namin sa harapan ng bahay, inabot na ni Leonie ang bayad sa matandang tricycle driver. Ngunit bago pa kami makababa, biglang nagtanong ito habang nakakunot ang noo at tila nag-aalinlangan. Ano pala ang gagawin nyo sa malaking bahay na yan? Papasok po kaming kasambay sa bahay na yan, Manong. Bakit niyo po natanong? Marami na akong naihatid ng mga babae dito na tulad nyo. Papasok sila bilang kasambahay. Ang ipinagtataka ko lang, halos linggo-linggo may mga nagpapahatid dito na puro mga nag-apply ng kasambahay. Parang walang tumatagal na kasambahay sa bahay na yan. Sa tingin ko, may kakaiba riyan. Masama ang kutob ko kaya mag-iingat kayo. Pagkatapos niya kaming paalalahanan, ay nagmamadali siyang umalis na parang ayaw nang magtagal sa lugar. Naiwan kami ni Leonie na nagtataka at natigilan sa mga sinabi ng matanda. Nagtitigang kami, parehong kinakabahan. Totoo kaya yung sinabi ni Manong na walang tumatagal sa bahay na yan? Naku, wag mo na isipin yun. Baka naman kasi tamad lang yung mga kasambahay na pumapasok dyan kaya hindi nagtatagal. Kaya tayo, Delia, galingan natin. Sipagan natin at mapakitang kilos tayo para tumagal din tayo dyan. Gaya ni Aling Ason. Nang makarating kami sa tapat ng malaking bahay, bigla kaming natigilan nang makita ang isang matandang babae na lumabas mula sa loob at binuksan ang malaking gate. Halatang alam na nito na paparating kami, kaya nagkatinginan ulit kami ni Leonie. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa. Kayo ba yung inirekomenda ni Aso na kasambahay? Magandang araw po. Opo, ako po si Leonie, ang inirekomendang kasambahay ni Aling Ason. Kasama ko po ang kababata kong si Delia. Sabi po kasi ni Aling Ason, pwede raw po ako magsama ng isa pa dahil nangangailangan daw po rito ng kasambahay. Sa sinabi ni Leonie, muli niya kaming hinagod ng tingin bago siya muling nagsalita. Sige, pumasok na kayo. Hindi kayo maaaring magtagal dito sa labas. Nagkatinginan kami ni Leonie. Kapwa nagtataka sa masungit na aura ng matandang babae. Pumasok kami sa loob ng bakuran at habang sinusundan namin ang mabagal niyang paglalakad, hindi namin maiwasang mapalingon sa paligid. Napapaligiran ang lugar ng naglalakihang puno na tila unti-unting tinatakpan ang liwanag ng araw.
Ang mga damo naman ay halos lampas tuhod na parabang matagal nang hindi napuputol. Bumabalot din sa paligid ang kakaibang katahimikan. Pagdating namin sa loob ng malaking bahay, saka lamang siya nagpakilala sa amin. Ako nga pala si Tilde. Isa ako sa magiging amo nyo at isa rin sa may-ari ng bahay na to. Namilog ang mga mata naming dalawa ni Leonie. Hindi namin inaasahan na ang matandang kaharap namin ay isa pala sa aming magiging amo. Wala kasi sa itsura niya ang pagiging mayaman. Gusot ang suot niyang kulay itim na blusa at palda. At tila matagal nang hindi naayos ang kanyang buhok. Ang mga mata niya ay matalim kung tumingin, na para bang tumatagos sa kaluluwa namin habang nakatitig siya sa amin. Gayunpaman, hindi namin ipinahalata ang aming pag-aalinlangan. Pilit naming pinananatili ang mahinahon naming mga ngiti. Pasensya na po kung medyo nagulat kami. Hindi po kasi namin inakala na kayo po palang isa sa mga amo namin. Tama po, ma'am. Hindi man lang po kasi kayo nagpakilala agad. Walang kaso sa akin yon. Ang totoo, hindi naman mabigat ang magiging trabaho nyo rito. Basta't magtrabaho lang kayo ng maayos, walang magiging problema. Tara, ipapakilala ko kayo sa asawa ko. Pinasunod kami ni Ma'am Tilde. Umakyat kami sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, hindi naming mapigilang mamangha. Kahit luma na ang bahay, kitang-kita pa rin ang kagandahan nito. Ang mga muebles ay may kakaibang alindog. Ang mga kurtina sa bintana ay may disenyong klasiko. At ang mga pader ay pinapalamutian ng mga antigong portrait. Para bang may sariling buhay ang mga larawan. Tila nagkwekwento ng mga alaala ng nakalipas. Ang ganda ng bahay, no? Parang bahay Kastila. Kung maganda sa ibaba, mas maganda dito sa itaas. Oo nga, Delia. Para tayong bumalik sa nakaraan. Pumasok kami sa isang kwarto at doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. Ipinakilala kami ni Ma'am Tilde sa kanya. Hilario, eto na yung mga kasambahay na sinasabi ni Azon. Kayo pala. Magandang araw sa inyo. Ako si Hilario, ang asawa ni Tilde. Magandang araw din po, Sir Hilario. Ako po si Leonie at siya po ang kababata ko si Delia. Ikinagagalak po namin kayong makilala, sir. Nang makilala namin si Sir Hilario, tila nakahinga kami ng maluwag. Hindi siya katulad ni Ma'am Tilde. Palaging nakangiti at mukhang masayahin ang matanda. Matagal na nanilbihan sa amin si Ason. Siya ang dating mayordoma dito kaya humingi kami ng tulong sa kanya para makahanap ng mga bagong kasambahay. Yung mga dating kasambahay kasi namin, mga tamad at nagnanakaw. Kaya pinalayas namin. Ang ayaw pa naman naming mag-asawa ay mga taong tamad at malilikot ang kamay. Magaan lang ang trabaho ninyo rito. Maglalaba, magluluto at maglilinis ng buong bahay. Pagdating sa paglilinis, hindi naman kailangan araw-araw. 2 beses sa isang linggo ay sapat na. Tig-1 araw kayong 2. Wala kayong aalalahanin sa sweldo dahil malaki kaming magpasweldo. Basta't siguraduhin lang ninyo na maayos ang trabaho
Magandang performance ba? Sasabihin sa inyo ni Tilde ang mga detalye ng mga gagawin ninyo. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin o sa kanya. Maliwanag ba? At huwag kayong matatakot sa asawa kong iyan. Ganyan lang talaga siya. Seryosong tao. Sa sinabi ni Sir Hilario, nagkatinginan ulit kaming dalawa ni Leonie at bahagyang natawa sa aming mga isip. Lihim kaming natuwa na kahit papaano ay may maasahan kaming masayahin na amo sa bahay na yon. Sumunod na kayo sa akin. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga gagawin nyo at ipapakita ko na rin ang magiging kwarto nyo. Oh, tignan ninyo. Nagsungit na naman siya. Sige na, sumunod na kayo sa kanya. Muli, ikinatutuwa ko kayong makilala. Opo, sir. Inilibot kami ni Ma'am Tilde sa iba pang parte ng bahay. Ipinakita niya sa amin ang kusina at iba pang kwarto habang ipinapaliwanag ang dapat at hindi dapat gawin habang nakatira kami roon. Habang kinakausap niya kami, napatigil kami sa harap ng isang malaking portrait na nakasabit sa pader sa pinakadulo ng pasilyo. Sabay kaming napanganga ni Leonie sa larawan ng isang napakagwapong lalaki. Parang artista o modelo ang ganda ng mukha at tindig nito. Ma'am Tilde, sino po yung nasa portrait? Ang gwapo naman po. Oo nga po, ma'am. Para pong sikat na artista. Yan si Sinon, ang nag-iisa naming anak ni Hilario. Makikilala niyo rin siya. Masama lang ang pakiramdam niya ngayon, kaya nagpapahinga siya sa kwarto niya. Nandun ang kwarto niya sa 3 palapag. Huwag na huwag kayong pupunta ron kapag hindi ko iniutos. Ayaw na ayaw ng anak ko na may ibang tao na pumupunta sa kwarto niya. Napakahalaga sa kanya ng privacy. Kaya kapag maglilinis kayo ng bahay, hindi niyo na kailangan na linisin ang kwarto niya. Ako nang bahala doon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan po namin. Pero ma'am, ang swerte niyo naman po at may anak kayo na ganyan kagwapo. Eh ma'am, may asawa na po ba o girlfriend si Sir Sinon? Wala pa siyang asawa. Single pa yung anak namin. Siguro yung naghihintay ng tamang babae na nararapat sa kanya. O siya, tama na muna ang kakatanong. Ipapakita ko ng magiging kwarto nyo. Sumunod kayo sa akin. Muli kami nagkatinginan ni Leonie at nagbulungan habang sinusundan si Ma'am Tilde. Aba, napakaswerte naman ng babaeng magugustuhan ng anak ng mga amo natin, no? Walang kasing gwapo. Ikaw naman, hindi pa nga natin nakikita si personal eh. Kung makagwapo ka riyan. Sa portrait pa nga lang, gwapong-gwapo na. Eh paano pa kaya kapag sa personal na? Baka ba himatay na ako nang wala sa oras? Sira ka talaga. Natawa na lang kami ng mahina bago tuluyang pumasok sa kwarto na ipinakita ni Ma'am Tilde. Pagpasok doon ay nakita namin ang magiging kwarto namin. Maliit ngunit maaliwalas at may 2 kama. Ito ang kwarto nyo. Simula bukas, sisimulan nyo ng trabaho. Sa ngayon, maaari na muna kayo magpahinga ng buong araw. Tatawagin ko na lang kayo mamaya kapag kakain na. At siya nga pala, may nakalimutan akong itanong sa inyo. Ano po yun, ma'am? Wala pa ba kayong karanasan? Po? Ano pong ibig niyong sabihin?
Ang ibig kong sabihin, virgin pa ba kayong dalawa? Kung wala pa kayong asawa o nobyo. Kasi ayaw namin na makakasagabal sa trabaho nyo rito. Yung ibang kasambahay na nag-apply dito noon, puro sakit ng ulo ang ibinigay sa amin dahil dinadala nila sa trabaho ang problema sa mga asawa at nobyo nila. Kaya ang gusto naming mag-asawa ay mga walang pananagutan. Pag po kayo mag-alala, virgin pa po kami. Wala pa nga po kaming naging boyfriend eh. Tama po si Delia, ma'am. No boyfriend since birth po kami. At certified virgin pa. Mabuti kung ganon. Sige, maiwan ko na kayo. Salamat po, ma'am. Pagkalabas ni Ma'am Tilde, nagtaka kami ni Leonie kung bakit tila napakahalaga sa kanya ng pagiging virgin namin at ng kawalan ng boyfriend o asawa. Sa isip namin, ano nga ba ang koneksyon ng aming pagiging dalaga sa magiging trabaho namin doon? Parang may mali, may kakaiba. Pero hindi namin magawang itanong. Pinili na lang naming manahimik at tanggapin ang sitwasyon. Sa kwarto, iginala namin ang aming paningin at hindi namin inaasahan na wala palang bintana roon. Anong klaseng kwarto to? Ba't walang bintana? Mukhang init pa naman dito kasi maliit nga lang. Kulob pa. Hayaan mo na. At least malambot na kamang higaan natin. At saka meron namang malaking electric fan, oh. Sa bagay, swerte na tayo rito. At mukhang okay yung mga amo natin, lalo na si Sir Hilario. Si Ma'am Tilde, pwede na rin. Kahit mukha pa rin siyang masungit at suplada. At nakita mo rin ba? Ang daming antigong gamit dito, no? Naku, mahal yun kapag binenta. Oo nga eh. Tama nga sinabi sa'yo ni Aling Azon. Mayaman nga ang mag-asawang amo natin. Ang sabi nila, magiging magaan lang ang trabaho natin dito. Tapos malaki pang sweldo. Kaya hindi ko maintindihan na yung mga dating kasambahay. Kung bakit naglolo ka tatamad-tamad. Kung ganyan naman kabait ang mga amo ko at kung totoong malaki ang sweldo at magaan ang trabaho, bakit ka tatamarin o gagawa ng kalokohan, di ba? Mismo. Lalo na at may Sir Zenon pa na kikwapo-gwapo. Sigurado araw-araw akong inspired sa pagtatrabaho kapag palagi ko siyang makikita. Ayan ka na naman sa pagpapantasya mo. Hindi pa nga natin siya nakikita eh. Eh paano kung hindi pala ganun ang itsura niya? Paano kung pinagwapo lang siya sa portrait at hindi naman siya talaga gwapo? Hay, basta. Naniniwala ako na gwapo siya sa personal yan si Sir Zenon. Ngayon pa lang excited na akong makilala siya. Ewan ko sa'yo, ang mabuti pa, ayusin na natin ang mga gamit natin at magpahinga na tayo. Para kapag tinawag tayo ni Ma'am, ready na tayo. Pero teka, Leonie, napansin mo rin ba na tayong dalawa lang palang kasambay dito? Akala ko nga may iba pa tayong kasama eh. Pero tayo lang pala. Oo nga, napansin ko rin yon. Siguro ayaw nila ng masyadong maraming kasambahay kasi kakayanin naman ng dalawa lang ang mga trabaho rito. Kaya huwag na tayo magreklamo na dalawa lang tayo. At least dalawa lang tayong pasweldohan nila, diba? Laking tipid nila sa atin Hay nako, pahinga na nga tayo. Nagkibit-balikat na lang ako pagkatapos naming mag-ayos ng aming mga gamit. Napagpasya namin ni Leonie na umidlip muna. Ilang oras ang lumipas nang bigla kaming maalimpungatan dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Delia? Leonie? Lumabas na kayo! Halina't maghapunan! Nasa hapagkain na kami, sumunod na kayo! Pupungas-pungas kaming bumangon mula sa kama. Mabilis na nag-ayos ng aming sarili at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagdating namin sa hapagkainan, nadatna namin sina Sir Hilario at Ma'am Tilde na nakaupo na sa lamesa. Naghihintay sa amin. Halina kayo't maupo na kayo.
saluhan ninyo kami sa pagkain. Nakakahiya naman po. Unang araw pa lang namin dito, tapos sasabay pa po kami sa inyo, sir, ma'am. Oo nga po, Sir Hilario, Ma'am Tilde. Okay lang naman po kung mamaya na lang po kami kakain pagkatapos nyo. Hindi nyo kailangan na mahiya sa amin. Ganito talaga ang patakaran namin mag-asawa dito sa bahay. Sa unang araw ng mga bagong kasambahay, hinahayaan namin kayong makapagpahinga at makasanayan ng bagong kapaligiran para mas maging handa kayo sa inyong mga gagawin sa mga susunod na araw. Sa bahay na ito, gusto naming makasama ang mga kasambahay bilang bahagi rin ng aming pamilya. Tama ang sinabi ng asawa ko. Wala kayong dapat ikahiya. Maupo na kayo at kumain tayo ng sabay-sabay. Ako ang nagluto ngayon pansamantala. Napansin kong napatingin si Leonie kay Ma'am Tilde. Tila may iniisip bago siya nagtanong. Ma'am Tilde, si Sir Sinon po, hindi po ba siya sasabay sa atin sa hapunan? Sandaling tumahimik ang mag-asawa bago nagsalita si Sir Hilario. Kilala niyo pala ang anak naming si Sinon. Ako ang nagsabi sa kanila, Hilario, tungkol kay Sinon. Nakita kasi nila ang portrait niya kaya nagtanong sila kung sino ang nakalarawan doon. Ganun pa. Masama ang pakiramdam ng anak namin kaya sa kwarto na lang siya kumakain. Kapag maayos na ang pakiramdam niya ay makikilala niyo rin siya. Tama. At isa pa pala, maselan si Sinon sa pagkain. Ako lang ang nagluluto ng pagkain niya, kaya hindi niyo na kailangang maghanda para sa kanya. Sige po, naiintindihan po namin. O siya, tama na muna ang usapan. Kumuha na kayo ng pagkain at sabayan niyo kami. Huwag na kayong mahiya. Tumango naman kami ni Leonie at kahit medyo nahihiya pa rin, ay sumunod na lang kami at nagsimulang kumuha ng pagkain. Naramdaman namin ang mainit na pagtanggap ng mag-asawang amo, kaya unti-unti ring naibsan ang aming hiya. Habang kumakain, sinabi sa amin ni Ma'am Tilde ang magiging gawain namin kinabukasan. Leonie, napag-alaman ko kay Aling Aso na magaling ka raw magluto. Kaya bukas, ikaw na ang magluluto at mamamalengke, ha? Hindi naman malayo ang palengke dito. Maglakad ka lang ng ilang metro sa labas, ay may mga dumadaan na tricycle doon at sabihin mo na ihatid ka sa palengke, alam na nila yon. Ikaw naman, Delia, ikaw naman na maglalaba. At tulad ng sinabi ko kanina, salitan kayo sa paglilinis ng bahay. Opo, Ma'am Tilde. Gagawin ko pong makakaya ko para gampanan ang aking trabaho. Ganon din po ako. Makakaasa po kayo na pagbubutihin namin ni Leon ang trabaho. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta kami ni Leonie na kami na ang magliligpit ng pinagkainan at maghuhugas ng pinggan. Hindi naman kami tinutulan ng mga amo namin, na agad na umakyat sa kanilang kwarto upang magpahinga. Habang naghuhugas ng pinggan si Leonie sa kusina, kinuha ko ang basura upang itapon sa labas. Madilim na ang paligid, ngunit maliwanag ang buwan kaya't kahit papano ay may liwanag akong nasisilayan. Ngunit sa labas, may napansin akong isang lalaki na naglalakad sa bakuran kaya saglit akong napahinto. Ha? Ba? Sino kaya yun? Hindi ko masyadong nakita ang mukha ng lalaking yon dahil nakatalikod ito sa akin. Ngunit tila pamilyar ang tindig nito. Sa isip ko, parang nakita ko na ang lalaking yon.
Pero hindi ko lang matandaan kung saan. Sa kuryosidad, dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kinaroroonan ng lalaki upang sundan ito. Ngunit bago pa ako makalayo, bigla kong narinig ang tawag ni Leonie mula sa aking likuran. Hoy, Delia! Anong tinitingnan mo dyan? Gulat akong napalingon kay Leonie at saglit na natigilan. Tumingin ulit ako sa direksyon ng lalaki ngunit bigla itong nawala. May nakita kasi akong lalaki na naglalakad sa bakuran. Susundan ko sana pero tinawag mo ko eh. Ano, lalaki? Nasaan? Wala naman ako nakikita dyan eh. Muli akong tumingin sa direksyon kung saan ko nakita ang lalaki, ngunit wala na talaga ito. Nawala ito na parang bula. Baka namamalikmata ka lang, Delia. Pagod ka na siguro kaya kung ano-ano na lang nakikita mo. Hindi eh. Lalaki talaga yung nakita ko. Matangkad siya. At parang pamilyar siya sa akin. Teka. Di kaya si Sir Sinon ang nakita kong yon? Paano naman mangyayari yun? Nasisirsi nung nakita mo? Di nga lumalabas ng kwarto yun eh. At may sakit pa siya, kaya nga di natin nakasabay kumain kanina, di ba? Kaya imposible yung sinasabi mo, Delia. Tumawa ulit ng malakas si Leonie sa sinabi ko. Siguro nga. Baka pagod lang ako at namamalikmata lang. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob at tapusin yung mga ginagawa natin para makapagpahinga na rin tayo. Baga pa tayo bukas. First day natin kaya kailangan magpakitang gilas tayo sa mga amo natin. Napabuntong hininga na lang ako habang pareho na kaming bumalik sa loob ng bahay, Sir Wilmore. Binalikan namin ang mga naiwang gawain sa kusina. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang lalaking nakita ko. Sino kaya ang mahiwagang lalaki na yon? Nang gabing yon, naging maayos naman ang pagtulog namin ni Leonie sa unang araw namin sa bahay ng pamilya Manriquez. Kinaumagahan, maaga kaming gumising upang simulan ang aming mga gawain. Nagpaalam si Leonie sa akin na mamamalingki muna siya dahil inutusan daw siya ni Ma'am Tilde na kailangan pa niyang bumili ng mga stock na pagkain dahil paubos na ang mga ito. Dahil ako ang unang nakatoka sa paglilinis ng bahay, yun ang muna ang ginawa ko bago ako maglaba. Habang naglilinis ako ng bakuran, bigla akong nakarinig ng isang boses mula sa likuran ko. Napamura ako sa gulat nang marinig ko yun. Paglingon ko sa aking likuran, namilog ang mga mata ko nang makita ang isang matangkad, matipuno at gwapong lalaki na nakatayo sa harap ko. Ang lalaki na nakatingin sa akin na may nangungusap na mga mata at mapupulang mga labi na nakangiti na tila nagpakilig sa akin. Ikaw bang bagong kasambahay? Ako nga pala si Sinon. Naku, sorry po kung namura ko kayo. Hindi ko po sinasadya. Nagulat po kasi ako eh. Ay, opo, ako po si Delia. Sir Sinon, dalawa po kaming bagong kasambahay. Yung isa po si Leonie. Nasa palengke po siya ngayon at ako lang pong naiwan dito. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na yon na kaharap ko ang anak ng mga amo ko. Napagtanto ko na totoo nga na napakagwapo niya. Kung ano ang nakita namin ni Leonie sa portrait, yun din ang itsura niya sa personal. Pagkatapos kong magsalita, agad niya akong nilapitan at kinamayan ako. Ikinagagalak kong makilala ka, Delia. Welcome sa bahay namin. Huwag kang mag-alala.
Hindi naman ako na-offend sa sinabi mo kanina. Magugulatin ka pala. Pasensya na kung hindi ako nakalabas ng kwarto ko nung araw na dumating kayo. Masama kasi ang pakiramdam ko. Pero ngayon, mabuti ng kalagayan ko. Kaya madalas na tayong magkikita. Sa ginawa niya, hindi ko maiwasan muling kiligin. Naramdaman kong pinamulahan din ako ng pisngi. Ang lambot ng kamay ni Sir Sinon at ang boses niya. Diyos ko, may kakaibang charm. Parang bedroom voice. Nakaka-inlove. Hindi ko maintindihan pero ang bilis ng takbo ng puso ko nang makilala siya. Para bang may kakaibang epekto ang bawat tingin niya at salita niya sa akin. Marami pa siyang tinanong sa akin at sinagot ko naman ang lahat ng yon. Ilang minuto kami nag-usap hanggang sa nagpaalam na siya sa akin. Mauna na muna ako, Delia. Babalik na ako sa kwarto. Pero magkikita pa rin naman tayo mamaya sa hapunan. Nang makaalis si Sir Sinon at pumasok sa loob ng bahay, saka lamang ako nakapag-react. Wow! Bukod sa napakagwapo, napakabait din pala ni Sir Sanon. Lahat na yata ng magandang katangian ng isang lalaki nasa kanya na. Ay, hindi ko tuloy may iwasang hangaan siya. Kahit nakaalis na si Sir Sinon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang naging pag-uusap naming dalawa. Ewan ko ba, parang may kakaiba akong naramdaman sa kanyang presensya na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, napakagaan ng araw na yon. Kahit naglilinis ako ng buong bahay at naglaba, para bang hindi ako napagod. Siguro dahil nakilala ko si Sir Sinon at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang napakagwapo niyang mukha. Nang sumapit ang hapunan, muli naming nakasalo ang mga amo namin sa hapagkainan. Sabay pa kaming nagulat ni Leonie nang makita namin si Sir Sinon na naroon din, kasama ang mga magulang niya. Sir Sanon? Nang makita ni Leonie ang anak ng mga amo namin, halos lumuwa ang mga mata niya sa sobrang tuwa. Agad niyang ipinakilala ang sarili kay Sir Sinon. Good evening po, sir. Kayo po si Sir Sinon? Nako, napakagwapo niyo po talaga. Ako po si Leonie, ang bago niyong kasambahay. Kasama ko po itong kababata kong si Delia. Grabe! Kamukhang-kamukha niyo po yung nasa portrait. Parang leading man po kayo sa pelikula. Thank you sa compliment, Leonie. Maligayang pagdating din sa'yo. Una ko nang nakilala kaninang napakagandang si Delia. At masaya akong makilala kayong dalawa. Nasabi nga sa akin ni Mama na napansin niyo raw ang portrait ko. Hindi ba kayo makapaniwala na carbon copy talaga yon? Lihim na naman akong kinilig sa magandang boses ni Sir Sinon. Pero hindi ko yun ipinahalata. Habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap na ipinupukol niya sa akin. Si Ma'am Tilde, seryoso pa rin ang mukha habang kumakain. Samantalang si Sir Hilario ay tuwang-tuwa sa tawanan nilang mag-anak. Maya-maya, halos mabitiwan ko ang hawak kong kutsara nang muli akong tanungin ni Sir Sinon. Delia, kumusta ang unang araw ng pagtatrabaho mo rito sa amin? Mahirap ba ang trabaho? Okay naman po, sir. Hindi naman po masyadong mahirap. Kayang-kaya ko po ang trabaho. Very good. Natutuwa akong malaman yan. Mukhang hindi kayo nagkamali sa pagpili sa kanila mama at papa. Masisipag ang mga bago nating kasambahay. Hindi ko alam kung
Dapat ba akong matuwa o mailang sa sinabi niya? Sa isang banda, nakakatuwa rin namang marinig ang papuri ni Sir Sinon, pero bigla na lang nagsalita si Ma'am Tilde. Sinon, mukhang masyado kang nagiging palakaibigan sa mga bagong kasambay natin Intindihin mo ang kalusugan mo, anak. Dapat nagpapahinga ka pa ngayon sa kwarto mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na lumabas. Ang sabi ng doktor, hindi ka dapat napapagod ng sobra. Hayaan mo na ang anak mo, Tilde. Gusto lang naman niyang makilala ang mga bago nating kasambahay. At wala namang masama doon. Hindi rin naman maganda kung palagi lang siyang nagkukulong sa kwarto niya. Hindi na sumagot pa si Ma'am Tilde at ipinagpatuloy ang pagkain. Samantala, si Sir Sino naman ay muling napatingin sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin siya bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos ng mga gawain namin at nang makabalik na kami sa kwarto at handa ng matulog, hindi na napigilan ni Leonie ang nararamdaman niya. Hoy, Delia. Nakilala mo na pala si Sir Sinon pero di mo sinabi sa akin. Ah, yun ba? Oo. Nagpakilala siya sa akin kanina nung naglilinis ako sa bakuran. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kasi nawala na sa isip ko eh. Eh ano yung mga tingin niya sa'yo kanina? Pati ikaw. Yung mga tingin mo sa kanya at yung mga ngitian niyo, ano yun? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. Ang akala ko ay ako lang ang nakakapansin ng mga panakaw na tinginan namin ni Sir Sinon. Pero hindi pala nakaligtas yun sa mga mata ni Leonie. Sus, huwag mo nga akong gawing tanga, Delia. Kitang-kita ko kanina habang kumakain tayo, no? Grabe naman kung makatingin si Sir Sinon sa'yo para ikaw lang yung tao sa mundo. At ikaw, panay din tingin at ngiti mo sa kanya. Aminin mo nga sa akin, may gusto ka sa kanya, no? Leonie, tigilan mo nga yung ganyan. Unang-una, kakakilala pa lang namin. Pangalawa, mangilabot ka naman. Amo natin siya at kasambay lang ako. Ang layo ng antas ng buhay namin. Langit siya, lupa ako. Kaya paano mong nasabi na gusto ko na siya? Nagtitinginan at nagingitian lang naman kami. Manay ko ba kung nagpapakyut ka sa kanya? Ginagamit mo yung kagandahan mo para mapansin ka niya? Hindi ako ganong klaseng babae, Leonie. Kilala mo ako. Magkaibigan tayo, di ba? Kaya masakit sa akin na pagsalitaan mo ako ng ganyan dahil lang sa lalaki. Pero kahit anong paliwanag ko kay Leonie, hindi siya naniniwala. Nakapamaywang siya habang titig na titig sa akin, halatang hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ko. Itong tatandaan mo, Delia. Wala ka rito kundi dahil sa akin. Kaya ngayon pa lang, iwasan mo ng pagiging malapit mo kay Sir Sinon. Hindi kayo bagay. Leonie naman, hindi ko nakakalimutan na utang na loob ko sa'yo na isinama mo ko rito. Pero hindi ibig sabihin na dapat mong pakialaman ang buhay ko. Lalo na kung wala naman akong ginagawang masama. At ano bang iniisip mo? Wala akong balak maging malapit kay Sir Sinon. Kung gusto mo siya, wala akong problema doon. Pero sana, Leonie, wag mo akong husgahan ng wala namang basehan. Sa sinabi ko, hindi na sumagot si Leonie. Pero halata pa rin ang galit sa mga mata niya. Tinalikuran niya ako at nahiga na sa kama niya. Ngunit bago siya nagtalukbong ng kumot, tinitigan niya ako ng masama. Sa ginawa niyang yon, bigla akong kinilabutan. Parang may nagbago kay Leonie. Hindi naman siya dati ganon. Nag-iba na ang ugali niya nang makilala namin si Sir Sinon. Mula nang makita niya ang portrait nito, nagkaroon na siya ng lihim na pagtingin sa aming amo. Kaya nang una ko itong makilala ng personal at ako ang palagi niyang bukang bibig habang naghahapunan kami.
doon na nagsimula ang galit niya sa akin. Mula noon, hindi na niya ako kinikibo. Magkasama kami sa kwarto pero para lang akong hangin sa paningin niya. Pero akala ko, ang hindi pagpansin sa akin ni Leonie, ang tanging magpapabagabag sa akin. Pero may mas titindi pa pala roon. Teka, ano kaya to? Oh. Dugo? Diyos ko, mandiyan ang dugo to ah. Nag-aayos ako ng mga lalabang ko nang may nakita akong mga bahid ng dugo sa kulay puting polo shirt na nakuha ko sa labahan. Kanino kayang polo shirt ito? Hindi naman kasya to kay Sir Hilario ah. Kasi may katabaan si Sir. Hindi rin naman kay Ma'am. Hindi naman siya nagsusuot nito. Hindi kaya kay Sir Sino ng polo na to? Na may mga bahid ng dugo? Hindi ko naiwasan ang mapaisip kung bakit magkaroon ng ganong kadaming dugo sa damit na yon. Kaya't nagdesisyon akong magtanong kay Ma'am Tilde na noong mga oras na yon ay abala sa pagbabasa ng libro. Ma'am, pwede po kayong makausap? Bakit, Delia? Anong kailangan mo? May nakita po akong polo shirt na may mga mancha ng dugo sa mga damit na lalaban ko. Ano pong nangyari dito? Yan ba? Yan yung polo na ginagamit ni, nung dati naming kasambahay. Sa kanya yan. Sa dati niyo pong kasambahay? Nagkaroon po kayo ng lalaking kasambahay dati? Oo. Si Dante. Dati naming kasambahay yun na lalaki. Nagkatay siya ng baboy kasi birthday ng Sir Sinon mo. Tapos, dyan sa damit niya ipinunas ang dugo ng kinatay na baboy kaya may mga mancha yan. Naiwan niya siguro ang damit niya rito nung pinalayas namin yung walang hiyang Dante na yon. Dahil nahuli namin siyang nagnanakaw. Pero hindi ko alam kung bakit napunta yan sa mga damit na lalaban mo. O mabuti pa, itapon mo na yan. Ayoko nang makita ang damit ng magnanakaw na yon. Napakunot ang noo ko sa mga sandaling yon, Sir Wilmore. Hindi ko maiwasang magduda sa mga sinabi ni Ma'am Tilde. Hindi kasi ako makapaniwala na nagkaroon sila ng kasambahay na lalaki dahil naikwento sa akin ni Leonie na sinabi raw sa kanya ni Aling Ason na puro mga babae lang ang tinatanggap na kasambahay ng mag-asawa. Tapos sasabihin niyang pag-aari yan ng dati niyang lalaking kasambahay? Nagsisinungaling siya. Nang sipatin ko ulit ang polo shirt, napansin ko na ang mga bahid ng dugo na naroon ay natuyo na. Ibig sabihin, totoo nga ang sinabi ni Ma'am Tilde na maaring noon pa ang mga mansang yan. Pero kahit na natuyo na, may kakaiba pa ring pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang may hindi tamang nangyayari. Delia, kumusta? Hindi ka ba napapagod yan sa ginagawa mo? Kayo pala, sir. Hindi naman po, sir. Sanay na po ako maglaba at gumawa ng iba pang gawaing bahay. Napakasipag mo talaga. Yan ang gusto ko sa isang babae. Masipag at hindi marunong magreklamo. Hindi ka lang maganda. Masipag pa. Nang marinig ko ang mga salitang yon, hindi ko napigilan ang aking sarili na muling kiligin. Hindi lang basta ngiti ang iniwan sa akin ni Sir Sinon, kundi napakasayang pakiramdam. Tinutukso-tukso ako ng aking puso habang ang mga mata ni Sir Sinon ay titig na titig sa akin. Para akong matutunaw sa mga oras na yon.
Mas lalo akong kinilig nang biglang inabot sa akin ni Sir Sinon ang isang maliit na bouquet ng mga rosas na siya raw mismo ang pumitas mula sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Ha? Para sa akin po ito? Oo. Para sa'yo ang mga bulaklak na yan, Delia. Napakasipag mo kaya. Nararapat lang na bigyan kita ng maliit na pasasalamat. Sa mga salitang yun ni Sir Sinon, biglang naglaho ang lahat ng alalahanin ko. Saglit na tumakas sa aking isip ang mga gumugulo sa akin at ang problema namin ni Leonie. Mula noon, mas naging malapit pa kami ni Sir Sinon. Palagi niya rin akong palihim na binibigyan ng mga bulaklak. At sa ginagawa niyang yon, lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naroon pa rin ang pangambang. Baka malaman ng mga amo ko na sina Sir Hilario at Ma'am Tilde ang pakikipaglapit ko kay Sir Sinon. Kahit mabait sila, alam kong hindi nila ako matatanggap para sa kanilang nag-iisang anak. Kaya't itinago ko ang tunay kong nararamdaman para sa anak ng aking mga amo. Pero isang gabi, hindi ko inaasahan na kakausapin ako ni Leonie. Di ka ba nahihiya, Delia? Kala mo ba hindi ko alam na may namamagitan na sa inyo ni Sir Sinon? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi yan totoo. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan? At sinong niloloko mo, Delia? Nahuhuli ko kayo naglalambingan sa bakuran o di kaya sa hardin. Ang landi-landi mo? Pati anak ng mga amo natin inakit mo, haliparot? Magtigil ka nga dyan, Leonie. Kung ano man ang nakikita mo sa amin ni Sir Sinon, nagkakamali ka. Dahil wala kaming ginagawang masama. Kaya wag mo akong sasabihan ng malandi at haliparot. Patuloy ang litanya ni Leonie ng kung ano-anong masakit na salita sa akin. Parang hindi na siya ang kaibigan at kababata ko. Parang ibang tao na siya. Pero hanggang salita lang naman siya at hindi niya ako sinasaktan. Kaya hindi ko na lang siya pinatulan at hinayaan ko na siyang dumakdak ng dumakdak. Pero habang nagngangawa-ngawa siya, napansin ko na may inilagay siyang mga bagay sa maleta niya, kaya hindi ko na iwasang magtanong sa kanya. Ano yung mga inilalagay mo sa maleta mo? Nang lapitan ko siya, laking gulat ko nang may nakita akong mga antigong figurin at mga alahas na nakalagay doon. Agad kong napagtanto na nagnanakaw si Leonie. Diyos ko, Leonie! Ano yung ginagawa mo? Bakit ka nagnakaw? Ayaw na ayaw pa naman ng mga amo natin na magnanakaw. Pwede ba? Wag na wag mo akong pakikialaman. Kasalanan ng mga gunggong nating amo yan eh. Kung hindi nila hinahayaan na nakabukas sa mga kwarto, di ko sana magagawa to. Tsaka, di naman pala totoo yung sinabi nila sa atin na malaki ang sweldo kapag ginalingan sa trabaho. Nyeta, mula nang pumasok tayo rito, maganda ako magtrabaho, masarap ako magluto, at pulido din ako maglinis ng bahay. Pero ang liit ng binibigay sa akin ng mag-asawang yon. Ano? Naliliitan ka pa sa sahod natin? Bakit? Di ka ba naliliitan sa 2,500 kada buwan? Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. 2,500? Hindi naman yun ang nakukuha kong sahod. 6,000 ang nakukuha ko. Ibinibigay sa akin ni Ma'am Tilde kapag araw ng sweldo namin. Nakapagtataka na 2,500 lang ang nakukuha ni Leonie. Bakit ganon? Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi yon ang tinatanggap ko. Pero baka mas lalo siyang magalit sa akin, kaya hindi na muna ako nagsalita. Mga manduruga sila. Pati si Aling Ason manloloko. Galante daw mga amo natin pero mga kuripot naman pala. Kung wala silang planong taasan ng sweldo natin,
Ito na lang mga gamit nilang papakinabangan ko. Mahal to kapag binenta o sinanla ko. At wag na wag mong subukan na isumbong ako ha. Kapag ginawa mo yan, malalaman din ng mga amo natin na may relasyon kayo ni Sir Sinon. Isipin mo na lang kung anong mangyayari kapag nangyari yon. Kaya itiko mo yung bibig mo. Nagtatalo ang utak at puso ko sa mga sandaling yon kung isusumbong ko ba si Leonie o pagtatakpan ang ginawa niyang pagnanakaw. Anong gagawin ko? Kapag sinabi ko sa mga amo namin ang ginawa ni Leonie, baka pati ako madamay. Pero bata pa lang kami. Magkababata at magkaibigan na kami. Tinulungan pa niya ako makatakas sa demonyong si Chonggael. Parang hindi ko kayang ipagkanulo siya. Diyos ko, Leonie, bakit mo nagawa yun? Bakit tayo nagkasira ng ganito? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na malayan na nakatulugan ko na pala ang sobrang pag-iisip. Nagising ako nang mapansin kong wala na si Leonie sa kama. Sa isip ko ay baka maaga siyang nagising. Lumabas ako ng kwarto at hinanap siya sa loob at labas ng bahay. Ngunit hindi ko siya nakita. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Ma'am Tilde na pababa ng hagdan. Maaga rin itong nagising. Mabuti at gising ka na, Delia. Si Leonie, gising na rin ba? Ma'am, pagising ko po, wala na si Leonie sa kwarto namin. Ang akala ko nga po maaga siyang nagising. Pero hinanap ko po siya. Wala po siya rito sa bahay. Ano? Paanong wala? Hindi ko po alam, ma'am. Hinanap ko na po siya sa bawat parte ng bahay at sa labas. Maliban na lang po sa ikatlong palapag. Pero hindi ko po siya mahanap. Pero teka, sandali lang po. May titingnan lang po ako sa kwarto. Dahil sa mga hinala ko, bumalik ako sa kwarto at tiningnan ko kung naandun pa ang mga gamit ni Leonie. Pero laking gulat ko nang wala na ang mga ito. Dali-dali akong bumalik kay Ma'am Tilde. Ma'am? Ma'am? Mukhang umalis na po siya. Wala na po ang mga gamit niya. Ano? Ang kapal naman ng mukha niyang umalis nang hindi nagpapaalam. Kung kailan naman marami siyang trabaho. Hindi ko rin po alam na gagawin niya yun, ma'am. Wala po akong alam na may balak siyang umalis. Maya-maya ay bumaba rin sa sala si Sir Hilario. Halatang bagong gising pa ito dahil pupungas-pungas pa at humihikab. Ang aga-aga, bunga-bunga agad ang naririnig ko, Tilde. Ano ba ang nangyayari? Ha? Yung isang kasambahay natin na si Leonie naglayas. Kung kailan naman maraming trabaho dito sa bahay. Paano na ngayon yan? Kulang na naman tayo ng kasambahay. Tama na yan, Tilde. Wala na tayong magagawa. Umanap na lang tayo ng bagong kasambahay na makakatuwang ni Delia. Kausapin mo uli si Ason, baka meron uli siyang mairirekomenda sa atin. Ay nako, kiaga-aga pinapainit ang ulo ko. Dahil wala na ang gagang si Leonie. Ikaw na ang gagawa ng mga naiwan niyang trabaho, Delia, ha? Opo, ma'am. Ako na pong bahala. Nakasimangot na tumalikod si Ma'am Tilde at padabog na umakyat ng hagdan. Napakamot na lang sa ulo si Sir Hilario at nginitian ako. Pagpasensyahan mo na ang asawa ko, Delia. Alam mo naman siya, medyo mainitin ang ulo, pero mabait naman yan. Kung may tanong o kagailangan ka, sa akin mo lang sabihin, ha?
Huwag kang mahihiya. Sige po, sir. Salamat po. Dahil sa pag-alis ni Leonie, nadagdagan ang trabaho ko. Buong araw akong abala sa mga gawain sa malaking bahay. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko si Leonie. Hindi ko inakala na iiwasan niya ako at kakalimutan ang pagkakaibigan namin dahil lang sa inggit niya sa akin. Kahit marami siyang sinabi sa akin na masasakit na salita, hindi ko siya itinakwil bilang kaibigan. Ipinagdasal ko na lang siya na sana ay ligtas siya kung nasaan man siya. Bukod kay Leonie, buong araw ko ring iniisip si Sir Sinon. Napansin ko kasi na hindi siya nagpapakita sa akin. Nasaan kaya si Sir Sinon? Buong araw yata siyang hindi nagpakita sa akin. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Namimiss ko na siya. Parang hindi ko na kayang hindi siya makita. Kahit isang araw. Nahihibang na yata ako. Nagkakagusto na yata talaga ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi magtanong. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kating-kati ang bunganga ko na alamin kung nasaan ang anak ng mga amo ko. Kaya nagtanong ako kay Sir Hilario. Sir, hindi ko po yata nakikita si Sir Sinon. Mukhang hindi na naman po siya lumalabas ng kwarto niya. Masama na naman kasi ang pakiramdam niya. Kaya hindi siya lumalabas ng kwarto. Magapon lang siyang nakahiga sa kama. Alam mo kasi, ipinanganak si Sinon na mahina ang kanyang puso. Kaya palagi siyang sakitin. Kaya nga hindi namin siya pinagtrabaho. Dapat sana siya ang hawak ng mga negosyo ng pamilya. Ngunit dahil sa kondisyon niya, hindi namin magawang ipaubaya sa kanya mga responsibilidad. Kaya kaming mag-asawa, mas pinili namin na samahan siya rito para matutukan namin ang pag-aalaga sa kanya. Mabuti na lang at may mga tauhan kami na mapagkakatiwalaan na tumutulong sa amin sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Ganun po pala ang kondisyon ni Sir Sinon. Pero maswerte pa rin po siya dahil nandyan po kayo ni Ma'am para sa kanya. Siya na lang ang meron kami ni Tilde. Kaya kahit mahirap, gagawin namin ang lahat para maalagaan at maprotektahan siya. Palihim akong nalungkot sa ikwinento sa akin ni Sir Hilario tungkol kay Sir Sinon. Hindi ko maiwasang maawa sa kalagayan nila, lalo na kay Sir Sinon na tila ba ipinagkait ng tadhana ang pagkakataong mabuhay ng malaya at normal. Sa kabila ng yaman nila, ramdam ko ang bigat na pasanin sa puso ni Sir Hilario bilang ama. Napamuntong hininga na lang ako at tahimik na ipinagdarasal na sana'y gumaan ang kanilang sitwasyon. Nang hapon na yon, inutusan ako ni Ma'am Tilde na pumunta sa palengke dahil may nakalimutan daw siyang ipabili sa akin nung nakarang araw. Agad ko naman siyang sinunod dahil gusto ko ring makalabas ulit. Nakakalungkot sa malaking bahay dahil wala na si Leonie at hindi lumalabas ng kwarto si Sir Sinon. Kaya minsan ay hinahanap-hanap ko rin ang gumagala. Habang nasa palengke ako at bumibili ng mga gulay na ipinapabili ni Ma'am Tilde, kinausap ako ng matandang tindera. Ang ganda-ganda mo, Iya. Ngayon lang kita nakita rito, Bago ka pa rito. Opo. Galing po ako sa Maynila at pumunta rito sa Cebu para po magtrabaho. Isa po akong kasambahay sa malaking bahay ng pamilya Manriquez. Pamilya Manriquez. Ang tinutukoy mo ba ay sina Sir Hilario at Ma'am Tilde Manriquez? Nakaw! Kilala ko ang mag-asawang yan. Napakabait ang dalawang yan. Palaging nagdo-donate ang mag-asawang yan sa simbahan dito, sa mga eskwelahan.
Palagi rin nagpapakain sa mga mahihirap. Napakamatulungin ang dalawang yan. Suki ko rin sila dito. Kaso, bira ko na silang makita. Baka kasi abala. Alam mo ba, napakalihim din na mag-asawang yan eh. Pero wala akong masasabi sa kanila. Mga mabubuting tao yan, kaya swerte ka sa kanila, Iya. Talaga po. Mababait po talaga sila. Lalo na po si Sir Hilario at ang anak nilang si Sir Zenon. Sa sinabi ni Delia, napakunot ang noo ng matandang tindera. Tila may hinahanap sa kanyang alaala. Saglit itong natahimik bago nagtanong ng may halong pagtataka. Ano ka mo? Anak nilang si Sinon. Ay, wala naman silang anak, Iya. Imposible na may anak ang mag-asawang yan dahil baog si Ma'am Tilde. Kaya wala silang anak. Lari naman akong nabalitaan na nag-ampun sila. Ano po? Wala silang anak? Namilog ang mga mata ko sa narinig ko. Biglang bumigat ang aking dibdib. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Kung totoong sinabi ng tindera, sino si Sir Zenon? Kung hindi siya anak ni na Ma'am Tilde at Sir Hilario, kaano-ano siya ng mga ito? At bakit nila ipinakilala si Sir Zenon na anak nila? Sa nalaman ko ay bigla na naman akong kinabahan. Sabi na nga ba, parang may itinatago ang mga amo ko. Ang mga sinabi ng matandang tindera ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang naglalakad patungo sa sakyan ng tricycle. Nag-aalala ko, lalo na't kung kailan may nararamdaman na akong espesyal kay Sir Zenon. May natuklasan pa kung ganon. Kailangan kong malaman kung ano ang lihim ng mga amo ko at ni Sir Zenon. Hindi ako matatahimik. Para bang may puwersa na nagtutulak sa akin na alamin ang mga sikreto nila. Kahit na hindi ako sigurado kung ano ang magiging epekto nito. Kaya't nagpasya ako na alamin ang totoo. Habang nakasakay ako ng tricycle pabalik sa malaking bahay, todo ang dagundong ng dibdib ko. Hanggang sa makarating na ako roon, ay hindi pa rin ako mapakali. Pagpasok ko ng bahay, hindi ko ipinahalata sa mga amo ko na may nalaman ako. Ipinagpatuloy ko ang mga gawain sa bahay pero nang makakita ako ng pagkakataon na wala si Sir Hilario at Ma'am Tilde sa paligid, nagpasya akong umakyat sa ikatlong palapag kung nasaan ang kwarto ni Sir Zenon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdan. Habang umaakyat ako, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kilabot. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa lugar na yon pero hindi ko pa mapagtanto kung ano. Para bang sa bawat paghakbang ko sa mga baitang ay tila nagbabadya na hindi maganda ang mangyayari sa akin kapag nakarating na ako roon. Hindi nagtagal, nakarating na rin ako sa ikatlong palapag. Madilim doon. Kaya sinubukan kong tawagin si Sir Zenon. Sir Zenon? Nandyan po ba kayo? Sir? Ngunit walang sumasagot. Nakailang tawag ako pero walang sino man ang tumugon. Dahil sobrang dilim, napilitan akong buksan ang dala kong flashlight. Nang tinutukan ko ng liwanag ang lugar, laking gulat ko nang makita na isa palang buong kwarto ang palapag na yon. Ganito palang itsura nito. Napakalaki pala. Ang palapag na yon ay napakalawak at wala ni isang bintana. May kama sa gilid, may maliit na mesa, at mga bookshelves.
wala roon si Sir Sinon. Wala siya rito. Nasaan kaya siya? Ang sabi ni Sir Hilario, nagpapahinga siya rito dahil masama ang pakiramdam. Pero wala naman siya rito. Nilibot ko ang kwarto. Nang mapatingin ako sa sahig, nakita ko ang isang malaking pentagram na nakaguhit doon. Ano to? Bakit may ganito sa kwarto ni Sir Zenon? Ano bang klaseng lugar to? Nang makalapit ako sa maliit na mesa, may nakita akong malaking photo album na nakapatong doon. Binuklat ko ang photo album na yon at nakita ko ang mga litrato na naroon. Habang tinitingnan ko yon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit wala ni isang litrato sina Ma'am Tilde at Sir Hilario sa photo album na yon. Ang lahat ng litrato naroon ay puro kay Sir Sinon. Bakit puro siyang nandito sa mga litrato? Kahit isang litrato, wala sina Sir Hilario at Ma'am Tilde. Mas lalo akong naguluhan nang makita ang mga lumang litrato na naroon na may lalaking kamukhang-kamukha ni Sir Sinon, nakasuot ng makalumang damit at may kasama pang mga tao na parang nabuhay pa noong unang panahon. Oh, itong isang to. Parang panahon pa to ni Kopong-Kopong. Kamukhang kamukha ni Sir Sinon ang lalaking to na nakakamisa di chino. Pero imposible naman na siya ito. Hindi kaya lolo niya ito? O ibang kamag-anak? Pero ang sabi ng matandang tendera sa palengke, wala raw anak sina Sir at Ma'am. Eh sino kaya si Sir Sinon sa buhay nila? Nakakamangha naman to. Kasi kamukha niya talaga tong nasa litrato. Mas lalo akong na-curious, kaya muli akong naglibot sa malaking kwartong yon. Habang lumilingalinga ako, napansin ko na may isang malaking bagay na nakatakip ng itim na tela sa isang sulok ng kwarto. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, tinanggal ko ang telang nakatakip sa bagay na yon. At nang makita ko kung ano ang naroon, halos himatayin ako sa takot. Ay, Diyos ko. Ano to? Bakit may malaking ribulto ng demonyo dito? Kitang-kita ko ang malaking ribulto ng demonyo na kulay itim. Nakakatakot ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata nito na parang buhay na buhay. Sa sobrang takot ko, napitiwan ko ang hawak kong flashlight at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit hindi pa ako nakakalayo, bigla akong natalisod at nadapa sa sahig. Nang pulutin ko ang flashlight at itutok yun sa bagay na naging dahilan kung bakit ako natalisod. Halos mawalan ako ng hininga. Nakahandusay sa gilid ang bangkay ni Leonie. Nakatirik ang mga mata nito at nakalabas ang dila. Napansin ko rin na wakwak ang dibdib nito at wala ng puso. Napasigaw ako sa sobrang takot. Diyos ko! Leonie! Anong nangyari sa'yo? Halo-halo na ang emosyon ko sa mga oras na yon, kaya tumayo ako sa sahig at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Malapit na akong makababa ng hagdan nang may pumalo ng ubod lakas sa ulo ko. Kaya naramdaman ko na nawalan ako ng malay at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa akin. Nang magising ako, ang unang naramdaman ko ay ang matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Sa pagmulat ng aking mga mata, namilog ang mga ito nang makita ko si Sir Sinon na nakaupo sa harapan ko. Ang mag-asawang sina Sir Hilario at Ma'am Tilde ay nakatayo sa gilid niya. Nagulantang ako nang mapansin kong nakagapos ang aking mga kamay at paa. Nasa loob pa rin ako ng malaking kwarto ni Sir Sinon
Ngunit hindi na ito madilim. Maliwanag na dahil sa mga kandilang nakasindi sa bawat sulok. Ang liwanag ng mga ito ay nagbigay ng mas nakakatakot na atmosphere sa loob ng kwarto. Agad kong hinanap ang bangkay ni Leonie, ngunit wala ito roon. Pero naroon pa rin ang malaking rebulto ng demonyo na nasa gitna ng kwarto na lalo pang nagpanginig sa aking kalamnan. Bakit ako nandito? Bakit ako nakatali? Bakit yung pinatay si Lonnie? Tumingin muna si Sir Hilario kay Sir Sinon bago nagsalita. Huminahon ka muna, Delia. Ang lahat ng tanong mo ay masasagot. Pinatay namin si Leonie dahil kailangan ni Sinon ng birhen niyang puso para ialay sa demonyo ang kanyang kaluluwa. Parang tinamaan ako ng malakas sa suntok sa dibdib sa narinig ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maiyak sa sitwasyon na yon. Bakit ganon? Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi niyo? Si Ma'am Tildy naman ay sumunod na nagsalita. Hindi tulad ng palaging basungit niyang boses. Mahinahon niya akong kinausap. Dahil may nalalaman ka na, sasabihin na namin sa iyo ang totoo. Mag-asawa nga kami ni Hilario, pero hindi namin totoong anak si Sinon. Ang totoo, hindi namin siya kaano-ano. Anak kami noon ng mga pinagkakatiwalaang kasambahay niya. 13 anyos ako noon at ang asawa ko namang si Hilario ay 15 anyos. Nang mamatay ang mga magulang namin, siya na ang kumupkop sa amin hanggang sa naging tapat niyang mga katiwala. Pinapalabas lang namin na anak namin siya para hindi maghinala ang mga babaeng dinadala namin dito sa totoo niyang pagkatao. Walang sakit si Sinon. Palagi siyang nasa loob ng kwartong ito dahil kailangan niyang magpahinga para hindi agad siya manghihina. Pagkatapos niyang kumain ng puso ng birhen. Ano? Nanghina ang mga tuhod ko, Sir Wilmore. Hindi matanggap ng utak ko ang katotohanang isinusubo sa akin. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Mas magugulantan pa ko sa susunod na mga revelasyon. Ang lahat ng babaeng birhen na dinadala rito ay iniaalay namin kay Sinon. Ang kanilang mga puso para kainin. Si Sinon ay isang aswang. At ang kinakain niya ay ang mga puso ng birhen upang mapanatili ang kanyang kabataan. Ang kaluluwa naman ng mga pinapatay namin ay napupunta sa Panginoong demonyo na siyang nagbibigay kay Sinon ng mahabang buhay. Diyos ko, isa siyang aswang. Kaya pala tinanong niyo kami ni Leonie kung virgin pa kami. Yun pala, iaalan niyo kami sa aswang na yan. Kaya pala may dugo yung polo shirt na nakita ko sa labahan. Aminin niyo, hindi yung pag-aari ng lalaking kasambahay, kundi pag-aari yun ng aswang na yan, di ba? Oo, tama ka, Delia. Magaling ka talaga. Kay Sinon nga ang damit na yun. Ang mga bahid ng dugo na nakita mo roon ay galing sa babaeng biktima niya noong nakaraang buwan. Hindi totoo na nagkaroon kami ng lalaking kasambahay. Alam mo kasi, si Sinon ay halos 100 taon ang nabubuhay. Nakipagkasundo siya noon sa demonyo upang bigyan siya ng mahabang buhay. Kapalit ng kaluluwa ng mga birhen na nakain niya. Ang puso naman ng isang birhen ang nagpapanatili ng kanyang kabataan. Kaya pala may mga nakita ko mga lumang litrato ng kamukha niya. Yun pala. Siya pala talaga yon. At kaya wala kayong mga litrato doon. Kasi hindi niyo naman talaga siya kapamilya. Tama ka. Ang totoong pangalan ni Sinon ay Isaac Palma. Isa sa mga mayayamang pinuno ng aswang noon sa Capiz. Kami ni Hilario. Mga ordinaryong tao lang kami at kami lang ang may apelyedong Manriquez. Mula noon ay nagpalipat-lipat na kami dahil ayaw naming manatili sa iisang lugar.
Dito lang kami talaga nagtagal sa Cebu. 20 taon na kami rito. Si Ason, siya ang pinakamatagal na ninilbihan dito mula nang tumira kami dito. Nalaman din niya ang lihim ni Sinon. Pero para hindi siya patayin, sumumpa siya sa demonyo na magdadala rito ng mga babaeng birhen para maging alay na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya. Walang iya. Kasabot niyo palang Aling Azon na yon sa mga kasamaan niyo. Napakawalang iya niya. Siyang nagdala sa amin ni Leone sa impyernong bahay na to. Habang patuloy sa pagsasalita si Ma'am Tilde, bigla namang sumabat si Sir Hilario na tila may dagdag pang detalyeng gustong ipaliwanag. Pwede naman pumatay ng ibang tao si Sinon, kahit hindi babaeng birhen. Pero magiging matanda ang itsura niya. Ayaw niyang maging matanda kaya pinayuhan siya ng demonyo na kailangan niyang kumain ng puso ng birhen upang mapanatili ang kanyang kabataan. Mas tumindi ang pangingilabot ko sa mga nalaman ko na ayaw talagang nguyain ang utak ko. Kampun pala ng kadiliman si Sir Sinon at isang napakalaking pagkakamali na nagkaroon ako ng pagtingin sa kanya. Muntik na niya akong mabiktima sa mabubulaklak niyang mga salita. Alam mo, Delia, mas natutuwa ang demonyo kapag ang binibigay na kaluluwa sa kanya ay mula sa masama. Kaya ang ginagawa namin ay tinutokso namin ang mga babaeng dinadala dito gamit ang material na bagay. Tulad ng ginawa namin kay Leonie. Hindi lang yun. Ginigipit din namin sila para mas kumapit sila sa patalim. Alam mo na ba na mas maliit ang natatanggap na sweldo ni Leonie kaysa sa'yo? Sinadya namin yun para itulak siya na gumawa ng masama. Sinadya naming buksan ang mga kwarto at naglagay ng mamahaling gamit, gaya ng mga alahas at antigo, kaya't naakit siyang magnakaw. At nang magnakaw siya, dinala namin siya kay Sinon. Si Sinon na mismo ang pumatay sa kanya upang maibigay ang kaluluwa niya sa demonyo. Unang kita ko pa lang kay Leone, alam kong makati ang kamay niya. Madali siyang matukso sa kasabahan, kaya madali ring nakuha ng demonyo ang kaluluwa niya. Sa lahat ng nalaman ko, parang gusto ko nang mabaliw. Ang mga nakakatakot na revelasyon na yon ay parang sumpang bumalot sa buong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung alin ang mas dapat kong katakutan. Ang mga demonyong nasa kwartong yon o ang katotohanang wala na akong kawala sa mga kamay nila. Mga manloloko kayo! Mga mamamatay tao! Pinaglaruan niyo na nga si Leone, pinatay niyo pa! Kaya palang liit ng sweldo niya! Ganun palang ginagawa niyo, mga hayop kayo! Mga wala kayong konsensya! Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak at sumigaw. Halos nawala na ako sa sarili ko sa sobrang takot. Gusto kong tumakas, gusto kong lumayo, pero paano? Biglang nagsalita si Sir Sinon. Ang boses ng napakaganda sa tainga ay napalitan na ng nakakatakot na presensya. Huwag kang mag-alala, Delia. Hindi kita papatayin. Hindi ko kakainin ang puso mo. Dahil iba ang plano ko sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mas malaki ang sweldo mo kumpara kay Leonie? Yun ay dahil gusto kita. Anong ibig mong sabihin? Napakaswerte mo, Delia. Dahil sa lahat ng babaeng dinala rito, ikaw ang nagustuhan ko. Una pa lang kitang nakita, nagustuhan na kita. Kaya imbes na paslangin, gagawin kitang asawa ko. Pagkakaroon tayo ng anak na magiging katuwang ko sa pagpapadala ng mas maraming kaluluwa sa Panginoong Demonyo. Kaya mamaya, sa pagbilog ng buwan, ikakasal tayo sa harap ng Panginoong Demonyo. At pagkatapos nun, diretsong honeymoon tayo.
Diyan sa gitna ng pentagram na yan, diyan natin bubuuin ang ating magiging anak. Parang tumikil ang paghinga ko. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga patalim na tumatarak sa buong katawan ko. Wala na akong ibang nagawa kundi ang manalangin at umiyak. Umaasa na milagro na lang ang magliligtas sa akin. Ayoko! Hindi ako magpapakasal sa demonyong tulad mo! Ayoko! Napaiyak na lang ako. Hindi ko inakala na mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Ayokong maging asawa ang isang demonyo. Wala ka nang magagawa. Magiging asawa kita sa ayaw mo't sa gusto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang biglang nagbago ng anyo. Ang dating maamo at gwapong mukha ni Sir Sinon ay napalitan ng isang nakakikilabot na anyo. Naging kulay itim ang kanyang buong katawan. Namula ang kanyang mga mata at nanlilisik at lumitaw ang kanyang mahabang pangil at dila na tila ahas na gumagalaw. Hilario! Tilde! Alam niyo ang gagawin. Ihanda niyo siya para sa aming kasal. Ilabas niyo na siya rito. Parang yelo ang dumaloy sa akin dugo nang marinig ko ang kanyang utos. Lumapit sa akin sina Ma'am Tilde at Sir Hilario. Hinawakan nila ako ng maigpit sa braso at halos kalad ka rin nila ako pababa ng hagdan. Isang beses lang mangyayari ito sa'yo, Delia. Huwag mo na gawing mas mahirap pa para sa sarili mo. Sumunod ka na lang. Dinala ko ng mga huwad na bagulang ni Sir Sinon sa isang madilim na kwarto at ikinandado nila ang pinto. Saka lang nila ako palalabasin doon kapag oras na raw ng kasal namin. Parang bumagsak ang buong mundo ko sa loob ng kwartong yon. Sa kabila ng paulit-ulit kong pag-ikot ng mga kamay at paa, hindi ko nagawang makalag ang mahigpit na lubi na nakatali sa akin. Sa bawat galaw ko, mas lalong sumasakit ang mga braso at binti ko. Dahil sa hirap ako makatakas, umiyak na lang ako ng umiyak at sumisigaw, kahit alam kong wala namang makaririnig sa akin. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Ayoko may kasal sa kanya! Tulungan niyo ako! Ayoko dito! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Tulong! Ngunit tanging ang katahimikan sa madilim na kwarto ang sumagot sa akin. Sa sobrang pagod, sa kasisigaw at kaiiyak, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Bigla na lang akong nagising nang maramdaman ko na may humawak sa aking balikat. Bumungad sa harap ko si Ma'am Tilde. Shh! Huwag kang maingay. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko tinutulungan? Hindi ba't dapat kang katiwala ni Sinon? Baka nga aswang din kayo mag-asawa tulad niya. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya ko ang lahat ng ito. Pagod na ako. Ayoko nang may mamatay pa dahil sa amin ni Hilario. Pero bakit niyo siya tinutulungan? Kung alam niyong gano'n ang ginagawa niya. Dahil may ipinangako siya sa amin. Ipinangako niyang kakausapin niya ang Panginoong demonyo para bigyan kami ng anak ni Hilario. Baog ako, Delia. Kaya hindi ko kayang magdalang tao. Pero naisip ko, hindi ko pala matatanggap yun. Hindi ko matatanggap na magkaroon ng anak na galing sa demonyo. Kinalag niya ang lubid na nakatali sa aking mga kamay at paa.
Sir Wilmore, nakita kong tumulo ang luha ni Ma'am Tilde habang nagkwekwento sa akin. Ramdam ko ang bigat na pasan-pasan niya. Hindi rin gusto ni Hilario ang ginagawa namin. Napipilitan lang siya. Kaya kahit paano, pinipilit namin bumawi sa mga kasalanan namin sa ibang paraan. Nagdo-donate kami sa simbahan, sa mga eskwelahan. Tumutulong sa mga mahihirap gamit ang perang ibinabayad sa amin ni Sinon. Pero alam ko, hindi sapat yun para maligtas kami sa apoy ng impyernong naghihintay sa amin. Kaya ito ng pagkakataon ko para gumawa ng tama. Ma'am Tilde, paano ka? Paano kayo ni Sir Hilario? Siguradong mapapahamak kayo sa pagtulong mo sa akin. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi kami magagalaw ni Sinon. Kailangan pa niya kami. Ang importante, makatakas ka bago lumabas ang bilog na buwan. Nagmamadali niya akong inilabas sa madilim na kwarto. Maingat kami sa bawat hakbang hanggang sa makarating kami sa labas ng bahay. Heto, tanggapin mo ang perang to. Bumalik ka na sa Maynila. Gamitin mo ang perang yan sa pagbabagong buhay mo. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Hindi mo na kailangan bumawi, Delia. Ang mahalaga, makaalis ka na. Sige na. Inihatid ako ni Ma'am Tilde sa sakyan ng tricycle at nagpaalam na sa akin. Maraming salamat ulit, Ma'am Tilde. Mag-iingat din po kayo. Sa huling sandali, nagpalitan kami ng tingin. Punong-puno ng pasasalamat at kalungkutan. Mabilis na umalis ang tricycle na sinasakyan ko at naiwang nakatayo si Ma'am Tilde sa gilid ng kalsada. Nakatanaw sa akin. Di nagtagal bumalik na siya sa loob ng malaking bahay. Ako naman ay tahimik na umiiyak habang nasa biyahe. Baon ang nakakikilabot na karanasan sa bahay ng pamilya Manriquez. Alam kong kailanman, hinding-hindi ko malilimutan ang pagtulong sa akin ni Ma'am Tilde. Payapa ako nakabalik sa Maynila. Pagdating ko rito, ginamit ko ang perang ibinigay sa akin ni Ma'am Tilde para umupa sa maliit na apartment na titirhan ko at nagtayo ng maliit na negosyo. Hindi na ako bumalik sa bahay namin kaya wala na rin akong balita kina nanay at Tiyong Gail. Araw-araw din akong nagsisimba sa Quiapo para ipagdasal ang kaluluwa ni Leonie at ang mag-asawang si Ma'am Tilde at Sir Hilario. Sana ay matahimik na si Leonie kung nasan man siya at sana ay nasa mabuting kalagayan ang mag-asawa. Ang akala ko nga ay doon na natatapos ang bangungot ko. Pero hindi pa pala. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, nasundan pala ako ni Sinon dito sa Maynila. Marami pang nangyaring nakakikilabot sa akin sa pagsunod niya sa akin. Ngunit saka ko na lang ilalahad sa inyo kung ano ang nangyari sa muli naming pagkaharap ni Sinon. Hanggang dito na lamang muna, Sir Wilmore at mga ka-Katie. Sana ay mapili niyo ang aking kwento.